Habang naglalakad, natanong ni Phil si Mac Oda kung ano ang kakainin nila para sa lunch. Sagot naman ni Mac Oda na kakakain lang nila mula sa breakfast at gusto rin niyang magpahinga paminsan-minsan. Bigla namang lumabas sina Dole at Sui nang marinig ang sinabi ni Mac Oda. Nilinaw agad ni Mac Oda na magluluto pa rin siya, pero kung araw-araw niya itong gagawin ng walang tigil, nakaka-bored din. Minsan, gusto niya ring magluto ng mabilisan, parang isang barbecue party. Naalala tuloy ni Phil ang minsang niluto ni Mac Oda na barbecue at agad nitong hiniling na lutuin niya ulit yon. Dahil dito, naisip ni Mac Oda na magpagawa ng barbecue grill sa isang blacksmith. Ngunit nang subukan niyang magpagawa nito, nagalit ang mga blacksmith at ilang beses siyang pinaalis. Pinaliwanag nilang ang tanging ginagawa lang nila sa lugar ay mga weapons, kaya hindi sila tumatanggap ng ganoong klaseng request. Ipinaliwanag ni Uger kay Mac Oda na ang mga blacksmith sa Dolan City ay sobrang proud sa kanilang ginagawang weapons. Karamihan sa kanila ay mga dwarfs na kilala sa pagkakaroon ng craftsman's temperament at hilig sa pag-inom ng alak. Dahil dito, nagbigay si Uger ng tip kay Mac Oda, mas madali niyang makakausap at makukumbinsi ang mga blacksmith kung bibigyan niya sila ng alak bilang pasalubong o pambaon sa usapan. Naghanda si Mac Oda ng isang simpleng pagkain para sa kanilang tanghalian, ang Wyvern Rice Bowl. Kitang-kita ang tuwa ng tatlo habang kinakain ito dahil sa sobrang sarap. Samantala, si Mac Oda naman ay namili sa kanyang online grocery ng alak na balak niyang ibigay sa isang blacksmith dwarf. At ngayong may secret weapon na siya, oras na para subukan niyang muli ang pagpapagawa ng isang barbecue grill. Mahinahon na kinausap ni Mac Oda ang isang blacksmith at ipinaliwanag na mayroon siyang gustong ipagawa na may kinalaman sa pagluluto. Maingat niyang inilarawan kung paano ito gagamitin at kung ano ang tamang itsura nito. Ngunit sa kabila ng maayos na paliwanag, pinauwi lang siya ng dwarf at hindi pinakinggan ang kanyang request. Hindi naman nawalan ng pag-asa si Mac Oda. Ipinakita niya ang kanyang secret weapon, ang alak. Pagbukas niya ng bote, agad na naamoy ng dwarf ang aroma nito, matamis na bango ng prutas na may halong amoy ng nagbabagang bonfire. Hindi na nakapagpigil ang dwarf at kinuha ang bote kay Mac Oda upang tikman ito. Kitang-kita kung gaano siya nasarapan, sinabi pa niya ngayon lang siya nakatikim ng ganoong klase ng alak. Doon na inilahad ni Mac Oda ang alok, kung tatanggapin ng dwarf ang kanyang request, bibigyan pa niya ito ng 5 bote ng alak bukod pa sa bayad sa paggawa. Napaisip ang dwarf sandali, bagong umiti at sinabing, gawin mong 10 bote. Masaya namang pumayag si Mac Oda. Tinanong niya kung gaano katagal aabutin bago matapos ang gawa. Sagot ng dwarf, bumalik ka pagkalipas ng 3 araw. Bago umalis si Mac Oda, nagpakilala ang dwarf bilang si Alice. Sa silid ni Mac Oda, bigla niyang naalala ang offerings para sa mga goddess dahil matagal na rin mula nung huli niya silang nabigyan. Kinausap niya ang mga ito at agad namang lumabas ang inis at tampo ng mga goddess sa kanya. Dahil dito, isa-isa silang nagsimulang humiling ng kanilang gustong offerings. Ipinahayag ni Goddess Hephaestus na may skill si Mac Oda na tinatawag na tenant kung saan maaari siyang pumili ng bagong skill tuwing magle-level up siya. Binanggit din ni Vaha na posibleng magkaroon siya ng option na isang liquor store sa susunod, bagay na pinag-isipan naman ni Mac Oda dahil mukhang posible nga itong mangyari. Nalaman din ng mga god na ang susunod na tenant slot ni Mac Oda ay maa-unlock sa level 40. Ngunit sinabi ni Mac Oda na kontento na siya sa kanyang kasalukuyang level. Dahil sabik ang mga god na umabot na siya sa level 40, pinayuhan nila siyang pumasok sa isang dungeon para mabilis na makapag-level up. Bigla namang sumingit si Goddess Kishar at sinabing dapat ay drugstore ang piliin ni Mac Oda dahil marami itong cosmetics at beauty products. Si Goddess Rusolka naman ay may iba ring preference na gusto niyang piliin ni Mac Oda. Dahil hindi na matapos-tapos ang kanilang pamimilit, nagsalita si Mac Oda ng may diin, sinabi niyang wala siyang balak puwersahin ng sarili para mag-level up at kung hindi man nila nagugustuhan ang takbo ng kanyang desisyon, titigil na lang siya sa pagbibigay ng offerings. Nagulat ang lahat ng goddess sa sinabi ni Mac Oda at napagtanto nilang mali na pinipilit nila siya. Ngunit agad namang sumabat si Goddess Kishar, paalala niyang nakakalimutan ni Mac Oda ang kasalukuyang offerings na dapat niyang ipadala. Wala nang nagawa si Mac Oda at tinanong sila ng diretso kung ano ba ang gusto nila. Isa-isa namang nagbigay ng kanilang mga requests ang mga goddess at matapos mabili ni Mac Oda ang lahat ng kailangan ay agad niya itong ipinadala sa kanila bilang offering. Naglabas si Mac Oda ng isang napakalaking cockatrice, pinahiran ito ng herb salt at nilagyan ng frozen pilaf sa loob hanggang sa mapuno. Gumamit din siya ng mga bamboo skewer upang hindi lumabas ang pilaf habang niluluto. Pagkatapos nito, pinahiran niya ang buong karne ng olive oil bago ito ilagay sa oven para maluto. Habang hinihintay ang niluluto, nagpagawa si Mac Oda kay Sui ng isang mas malalim na plato at 3 baso na agad namang naiproduce ni Sui.
Pagbalik niya, sakto namang natapos maluto ang kanilang pagkain, ang roast cockatrice stuffed with pilaf. Ibinahagi ni Oda ang pagkain sa tatlo niyang familiar, at sabay-sabay silang kumain habang makikita sa kanilang mga mukha kung gaano nila ito nasarapan. Naghanda rin si Oda ng pudding para sa dessert, at mabilis itong nakilala ni Dole bilang paborito niya. Sa huli, nakaramdam na ng biglang pagod si Oda at agad siyang nakatulog. Samantala, nag-usap sina Hephaestus at Bahan tungkol sa desisyon ni Oda na huwag munang mag-level up. Dahil dito, nakaisip ang dalawa ng paraan para mas mapadali ang kanyang pag-unlad. Habang mahimbing na natutulog si Oda, palihim nila itong binigyan ng isang bagong skill, double experience gain. Pumunta na sina Oda sa shop ni Alice, dala-dala ang 10 bote ng alak bilang kabayaran. Ipinakita na ni Alice ang barbecue grill na ipinagawa ni Oda, at ipinaliwanag niyang mas pinalaki niya ito para mas maging praktikal. Hinikayat din niya si Oda na subukan ito sa likod ng shop upang makita kung may kailangan pang baguhin at agad niya itong maayos kung kinakailangan. Gumamit si Oda ng karne ng orc at bloody hornbull, inilagay ang mga ito sa grill at sinimulang lutuin. Ilang sandali pa, lumabas si Alice na may daladalang homemade sausages at isinama rin itong i-grill kasama ng ibang karne. Pagkaluto, hiniwa ni Oda ang karne ng mananipis at naghanda ng iba't ibang sausawan. At dito na nila sinimulan kainin ng orc and bloody hornbull meat barbecue. Hindi mapigilan ni Fel ang tuloy-tuloy na pagkain dahil sa napakalutong labas at sobrang juicy na loob ng karne. Tumikim din si Alice at hindi maitago ang tuwa sa espesyal na sauce na ginawa ni Oda. Dahil dito, pati sina Dole at Sui ay agad ding sumubok ng sauce. Nang maluto ang sausages, pinatikim naman ito ni Alice kay Oda, at kitang-kita ang kasiyahan niya habang nilalasap ang lasa nito. Bago pa man inumin ni Alice ang alak, mabilis itong kinuha ni Oda. Mula sa kanyang item box, kumuha siya ng ice, soda water, at isang methyl cup na ginawa ni Sui. Pinalamig muna niya ang cup, inalis ang unang yelo, at naglagay ng panibago. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang alak, hinaluan ng soda water, hinalo ng maayos, at nilagyan ng kaunting lemon. Pagtikim ni Alice, halos mapatalon ito sa sarap at sobrang impressed siya. Napansin din niya na ang basaong ginamit ni Oda ay gawa sa mithril. Laking gulat ni Oda nang malaman ito, at doon na ipinagmalaki ni Alice na siya ang the best smithy sa Dolan City. Dagdag pa niya, kilala niya sina Oda bilang ang grupo na nakakonquer ng Dolan Dungeon. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.